Ito yung building nila. The vaccine. Sinasabi nila na hindi isa-sign ng doctor yung paperwork ko para ibigay sa immigration. Pag hindi Hi everyone! Welcome to Zeta's Mama and Dada's YouTube channel. So today is the 5th of June and Wednesday ngayon. So ngayon na yung aking appointment. 2:30 PM yun. So pupunta kami ngayon sa Glastonbury. So isasama namin kayo. Hindi ko lang sure kung makakapag-video ako doon sa loob ng building. So sabi nila parang 45 minutes to 1 hour away yung place sa aming bahay, and in-advise ako na dapat 15 minutes before ng appointment ko is nandun na ako dapat sa doon sa building. So ayan si Zeta. Say hi to the vlog, baby. Hi to the vlog. Sobrang init ngayon, 27 degrees Celsius. So siguro nagtataka kayo, di ba sabi ko, i-share ko sa inyo ngayon kung para saan ba yung aking appointment. So sa mga hindi po nakakaalam, dumating ako dito sa US via K1 visa or fiancé visa. And nagkaroon ng problema ang aking documents sa immigration. So ayun, medyo masakit siya sa ulo. Sinenda nila ako ng letter na may kulang doon sa aking medical. Kasi before you travel here to the United States, if you have K1 visa, or if you are a K1 visa holder, or before they issue you your K1 visa, you need to finish your medical first. So, nag-medical na ako sa St. Luke's at Extension Clinic sa Manila. Ang problema noon, nung after ko mapasa yung medical, nung vaccination time na, hindi available yung hepatitis B vaccine. So, nung sinubmit ko yung aking adjustment of status application dito sa US after namin magpakasal ng aking husband, chinek nila yung documents, and part ng requirement ng CDC for immigrants na nag-a-apply ng permanent residency dito sa United States ang magkaroon ng vaccine ng hepatitis B. Since hindi nga ako na bakunahan ng vaccine for Hepa B, ayun, nag-send sila ng letter na kailangan ko siyang i-fulfill. So, ayun, pupunta kami ngayon sa clinic para magpa-vaccine ako. And ang problema naman doon kasi, di ba pwede ka naman magpa-vaccine nga sa mga Walgreens, ganyan, sa mga pharmacy. Kaso kasi, pagka sa immigration medical, medyo mahigpit sila. Meron kasing i-fill out na form, which is called na I-693. And yung pwede lang mag-fill out ng form na yun is yung accredited civil surgeon ng immigration or ng USCIS. So, hindi basta-basta kung sinong doktor lang or sa pharmacy lang. So, you need to find an accredited civil surgeon ng USCIS. So, marami akong tinawagan and naghanap ako ng medyo mura. Kasi yung mga natawagan ko is hindi sila nag-cover or hindi, pag medical immigration or immigration medical, hindi kina-cover ng insurance. What did we hit? We fucking hit something. Yeah, I think so too, love. That might have been that tire fucking falling. It doesn't sound like a tire falling. Love, maybe you should check it. I'm gonna check it. Tapos ano pa, may nagkaka-problem pa dito sa tire ni Love, dun sa kanyang gulong. Sana naman hindi magkaroon ng problema.
So, ayun, yung fee i-share ko sa inyo mamaya pagkatapos ng aking medical. Kasi hindi ko pa sure kung yun na ba talaga yung exact fee. So, after ng aking appointment, i-share ko sa inyo mamaya. And, hopefully, after ko ma-fulfill yung aking, or after ko matapos yung aking vaccine is, and once masubmit ko na yung document na inihingi pa nila, i-approve na nila yung aking green card. So, ayun ang aming agenda for today. So, samahan nyo kami. Andito na kami ngayon sa place. Hindi pala kami pumapasok kasi nga appointment ko is 2:30. So 2:15 dapat andun ako sa loob. Pero tatry ko kadawagan yung secretary doon to confirm kung pwede na ba kami pumasok. Napaaga kami. Wala pang 2 PM. Sira! So, ayan, pasok na tayo sa loob. Ito yung building nila. So, ayun, hindi ko natapos ang aking vaccine kasi yung sinasabi nila doon, although sabi doon sa aking letter na kailangan ko lang ng hepatitis B vaccine, sinasabi nila na hindi isa-sign ng doctor yung paperworks ko para ibigay sa immigration pagka hindi ko in-update lahat ng vaccine na ito. So, gusto nila kumuha ako ng booster ng COVID, tapos i-update itong varicella, hepatitis B, MMR, Tdap, I guess. Tapos yung total na hinihingi nila is $1,005. So, medyo nakaka-stress siya. Kasi pag hindi ko to ginawa at hindi ko sinubmit yung mga documents dun sa date na binigay sa akin ng immigration, i-reject nila yung application ko and madedeport ako sa Pilipinas. So, ayun. Medyo, parang maghahanap kami ng ibang clinic. Kasi nga, ang hinihingi lang naman nila is hepatitis B. Hindi ko alam kung bakit nila pinupush na kunin ko lahat ng vaccine na ito. So, andito kami sa Stop and Shop kasi nga, kuha ko ng booster ng COVID-19. Nako, very scary. Ang dami ka na namang vaccine na kailangan gawin. Ha? Tell them we're angry. Ang gulo kasi nila, bakit, yung hinihingi lang naman talaga sa akin is Hepa B, pero yung mga doktor ayaw nilang complete yung documentation kung hindi ko daw kukunin yung mga updated na vaccine. Dito kami ngayon sa Stop and Shop Pharmacy. Sa Stop and Shop Pharmacy para vaccine ng COVID. Andito na kami, pabalik na kami dito sa clinic, yung magsasign ng paperworks ko. Grabe, sobrang nagmamadali kami. What? Racing the clock. Yes. Nagmamadali kami kasi dapat makabalik kami dito ng 6 PM. Magpa 5:30 na. Did you tell them how many places we have to go? No. Later, I'm gonna tell them.
That was the most that water makes you. Ayan, pauwi na kami. Super haggard na ako. Grabe, sobrang stressful ng araw na to. So, nagmadali kami doon para umabot kami ng 6 PM. Tapos, pagdating namin doon, sinabi sa amin, bumalik na lang kami bukas ng 11 AM. So, babalik na naman kami bukas ng 11 AM para doon sa ibang mga vaccine na gusto nilang iturok sa akin. Ay, nako. So, ayun, babalik kami bukas. Kasi, kailangan ko siyang gawin. Whether we like it or not. Or else. I'm gonna be deported back to the Philippines. So, ayun. Idudugso ko na lang dito sa video na yun. Video na to yung another video for tomorrow. Wala na ako sa hulog. Hindi ako makapag-isip ng maayos. So, ito yung vaccine ko. Yung COVID-19 booster. Tapos yung binayaran doon ni Love, $141. So, almost $142. Diba dati libre lang daw yun dito. Ayun, may bayad na siya. So, ayun. See you tomorrow. Hi everyone! Happy Thursday. Is it Thursday today, Love? Thursday. So, Thursday ngayon and maaga pa. Not so early though. Is it 10 in the morning, Love? Parang 10 in the morning na. Pupunta kami sa isa pang clinic na accredited ng immigration to check kung same information ba yung ibibigay sa amin. Kasi nga, diba, very confusing. Ang hinihingi lang sa akin is yung hepatitis B. Pero dun sa unang clinic na pinuntahan namin, nire-require ako na ulitin lahat ng or kunin lahat ng vaccine plus na COVID vaccine. Kaya kahapon, napakauha ako ng COVID vaccine. So ngayon, sobrang sama ng pakiramdam ko. Ang bigat ng pakiramdam ko. Tapos sakit ng ulo ko. Ang sakit ng mga muscles ko. And parang lalagnatin na din. Iba-iba kasi yung information na binibigay nila. Kada ibang clinic, iba-ibang information. So meron akong isang clinic na natawagan. And sabi, hindi ko daw kailangan ulitin yung mga vaccines. Basta within the year pa. Which is, pasok naman sa akin. And ang kailangan ko lang kunin nga is yung hindi ko nakuha sa Pilipinas na hepatitis B. Maski yung COVID, sabi niya, as long as nakuha ko yung 2 doses or 1 dose, depende sa brand, hindi ko na kailangan kumuha ng COVID vaccine. Which is different information from the information that was provided to us from the first clinic that we visited. And then tumawag ulit ako dito sa isang clinic naman, iba naman siya, iba rin yung information. So pupunta kami ngayon doon kasi i-review daw yung aking mga documents and paperwork. So titingnan namin kung same ba doon sa first clinic yung i-advise nila sa akin. Kasi kung same, hihintayin ko na lang yung next week. Punta na lang ako doon sa clinic na yun para hindi ko na ulit-ulitin pa ibang mga vaccine. Ang mahal kasi, di ba kahapon na mention ko na yung total is $1,005 plus hindi pa kasama dun yung COVID vaccine. Yung COVID vaccine na kinuha ko, $142 yung binayaran. So ayun, ang mahal. And syempre nakaka-stress siya kasi hindi ko alam kung ano ba talaga dapat ang gawin. Although it's clearly stated sa letter ng USCIS na kailangan ko lang kumuha ng hepatitis B vaccine. Ang problema lang dun is kailangan kasing i-fill out yung form na I-693 ng accredited surgeon ng USCIS. So hindi lang ako pwede basta-basta kumuha ng vaccine din submitted. So, kailangan siyang i-fill out ng surgeon, civil surgeon. So ayun, check natin kung makakapag-film ako doon. Pero most probably hindi. See you later. Ayan, andito na kami sa clinic. Para siyang bahay, oh. Sa South Windsor, Connecticut. So 11 ang aking appointment. 10 minutes before 11. Dito na kami. So, daan na kami doon sa isang clinic.
Yung doctor doon is, sa tingin ko na-explain naman nila ng maayos yung mga kailangan kong gawin. So, ang binayaran nila for the visit is $310 para i-check nila yung mga vaccine na kailangan ko pa gawin daw. So, sabi nila, kailangan ko daw talaga ng COVID vaccine. Tapos may mga vaccines na kailangan i-update. Did you say my money went out the window? Yeah. And then, meron kasi silang mga vaccine na hindi available doon sa clinic. So, sabi nila, kunin ko na lang lahat sabay-sabay. So, ni-refer nila kami sa isang, is that a pharmacy, love? Yeah. Pharmacy para kunin ko na siya sabay-sabay. Tapos once na binigay sa akin yung paperwork doon sa pharmacy, i-upload ko lang doon sa kanilang website. Tapos noon, i-complete na nila yung aking I-693 na paperwork. Then babalikan namin next week kasi sila babalik na siya sa work. So hindi kami makakabalik bukas dahil ako hindi